Sipian, you have the right to remain silent. Ang programa sa radyong walang sinasanto, walang kinatatakutan, walang iurungan sa serbisyo publiko, kalaban ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno at tumutugi sa mga salot ng lipunan. Huli ka ni Jojo. Para sa bayan na sinasabantay, ang programa na gumagabay, maaasahan na susuman, ang huli ka ni Jojo Sipian. Bayan, magandang araw ho sa ating lahat. Araw po ng Martes ngayon, sa buwan ng Mayo, taong kasalukuyan, at isang magandang araw ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Lalo na ho sa ating mga kababayang OFW, magandang araw sa inyong lahat. Gising Pilipinas. Mga kababayan kong Bicolano, Diyos Marinaldo, Sendugabos, lahat ng mga taga-Visayas at Mindanao, magandang umaga, maayong buntag, mayang adlaw sa inyong tanan. At good morning ho kay Gonzales Ocampo at kay Sheila May Rivera at kay Paring Ed Nazaro. Good morning sa inyo, Paring Ed Nazaro, Sheila May Rivera at kay Gonzales Ocampo. Ayon ho kay Carnita Idos, Chairwoman, Barangay San Pablo, Mexico, Pampanga, kung mayroong naghati-hati sa cash subsidy, wala akong kinalaman dyan, sabi ng yun ho ang sabi no. Dahil nga kagabi galit na galit ho ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon ho sa isa hong barangay Kagawad dyan ho sa Hagunoy, Bulacan, na ewan ko sa Kagawad na ito kung bakit ginawa niya ng gano'n. Alam niya naman ayaw po ng ating Pangulo ng mga gano'ng sistema. At tayo po mapanood ngayon sa ating Facebook Live. Huli ka ni Jojo Sipian. Maraming pong salamat sa lahat po ng aking mga tagapanood, at maraming salamat sa lahat po ng aking followers, lalo na po sa aking mga subscribers ng YouTube channel Huli ka ni Jojo Sipian. At pakishare lamang po ang ating pong Facebook Live, at panoorin po ninyo ang aking YouTube channel Huli ka ni Jojo Sipian. Kahapon right after may interview doon sa babae hong pinaliso ng kanyang inupahan dito sa Barangay 162. Ako po nakipag-ugnayan kay Police Lieutenant General Guillermo Eliazar na humingi ako sa kanya ng tulong regarding dito sa problemang ito, dahil hindi na ako pwedeng ilapit ito sa barangay, dahil nga isa hong opisyalis ng Barangay 162 ang involved dito sa pagpapaalis po ng isang nangupahan, Kaya ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa kanya, at mabuti naman at tinugunan ni Police Lieutenant General Guillermo Eliazar. Tayo binigyan ng contact number ng Chief of Police ng Caloocan. Ang Chief of Police po ng Caloocan, Caloocan City, ay si Police Colonel, full-page Colonel ito, Police Colonel Dario Minor. At mabuti na lamang nakausap ko siya kahapon, at ganun pa man, sabi ni Colonel Minor, agad-agad ito niyang pa-imbestigahan, dahil sabi ko sobrang viral na ito, milyones na ang nanood nito sa viral na ito. At mabuti na lang din kahapon na panood din ng aking isang kasamahan na isa sa GMA7 na ipalabas po itong problema na ito. Maraming pong salamat dahil nga alam mo naman sa mga panahon na ito, wala tayong ibang kakampi dito kundi ang ating mga mamahayag, Ang ating pong mga mamahayag na isa na rin tayo doon, na isa tayong media practitioner. Kaya mabuhay ang lahat ng mamahayag sa buong bansa
Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po isa din pong frontliners, kaya maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga dito, kailangan magtulong-tulong tayo upang pong may parating natin sa gobyerno, lalo na po sa ating mahal na Pangulo, ito pong mga katiwalian na ginagawa po ng ating mga ilang opisyalis na bugok sa ating gobyerno. Magandang umaga kay Paring Gami, Judorado, morning Paring Jo, morning Paring Gami at Kipatas Balita. Good morning sa inyo, sa iyo ha. Good morning sir, Patas Balita. At agad hong kinausap po ni Colonel Dario Minor ng Chief of Police ng Caloocan City, yung pong Station Precinct Commander ng Santa Caterina, Caloocan City, na si Captain Ramirez, at tayo po nakipag-ugnayan sa kanya at ating pong kweninto lahat, sinalaysay ang ibang mga ang ating pong nalalaman na pangyayari. Kasi nga po pinasok ko po sa aking YouTube channel, no, yung pong nag-viral na pagpapalis po ng isa pong mag-ina diyan sa Barangay 162. At sinabi ko nga sa kanya, kay Captain Ramirez, na gusto ko pong ma-imbestigahan ito. Mabuti na lamang ho, mayroon hong isa hong malaking network ho, sa katauhan po ng Channel 7. Sabi sa akin ni Anthony Chua na ibinabalita daw. At ayon nga sa kanya, medyo nagmamalaki pa itong nagmamatigas pa itong XO daw ng Barangay 162. Magandang umaga rin kay Abby Limpin diyan sa lalawigan ng Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Noy, Abby Limpin, at kay Ma'am Helen Leslie Holt. Good morning po sir, sabi ni Ma'am Helen Leslie Holt. Gising Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga ho sa ating lahat. Sana po hindi maputol ang aking Facebook Live, dahil nga po talagang araw-araw na lamang ho. Ito pong aking naranasan tuwing alas 10 ng umaga. Gusto ko maglipat na ibang oras, pero ito po ang aking kinasanayan. Kaya sabi po ni Gonzales Ocampo, araw-araw pala kayo ho, mayroong programa. Opo, araw-araw, pagka kinakailangan, talaga pong araw-araw ha. Ako po ay nagpasalamat po kay Captain Ramirez ng Station Commander ng Santa Caterina, Caloocan City, dahil po sa mabilis po nilang pagtugon doon sa akin pong ipinarating na reklamo na mensahe. Hayaan ko na ang ating mga kapulisan at ang Barangay 162 para mag-imbestiga sa problemang ito, dahil sinasabi ko po sa inyo, maliwanag ho, marami pong nag-send sa akin, sa aking messenger ho, ng mga patakaran ho sa bayanihan to as one act dito po sa batas kung paano ho ang paniningil ng mga renta sa mga oras na ito, sa krisis, na panahon ng krisis ho. Good morning. Gising Pilipinas. Good morning ho, Kiin Sibial Froa. Good morning po, sabi niya sa akin. At sabi naman ni Patas Balita, huli ka, kagawad ng Barangay San Agustin, Hagunoy, Bulacan, dahil sa kupit sa SAP. Yan ho, sabi ho ni Patas Balita. Barangay San Agustin, Hagunoy, Bulacan daw yung kagawad na nangungupit, di ba, ng pera sa kanyang mga constituents o sa kanyang mga residente ng kanilang barangay. Magandang umaga din kay Mary Jean Javier. Magandang umaga sa iyo, at sana po huwag niyo akong kalimutan, masarap na ulam, Mary Jean. Gising Pilipinas, Pangulong Duterte nag-alok ng 30,000 pabuyan sa makapagbigay ng impormasyon doon sa mga kengkoy-kolokoy na opisyalis ng gobyerno na nangungupit dyan ho sa SAP, Social Amelioration Program. Kayo ho, mag-ingat na kayo at hindi ho nagpabaya ang ating Pangulo. Yan ang sinasabi ko sa inyo, na sa mga panahon na ito, huwag niyong samantalahin na akala ninyo ang ating Pangulo ay pinabayaan niya yung mga ganyang issue, no, Kaya mag-ingat ho kayo. Huwag nyo nang ulitin at subukan. Sabi ho ni Gonzales Ocampo. Morning, boss. Good morning din sa iyo, Boss Gonzales Ocampo. Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, isa ilalim sa isang linggong total lockdown simula sa Huwebes, Mayo 7. Nako po, mababa ito. Sana po mayroon kayong mga refrigerator o freezer dyan, na pwede kayo mag-stock ng inyong mga pagkain. Dahil isang linggo ho ito, hindi ito biro. Isang linggo ho ito, na lockdown ho dyan ho sa barangay, ano ba to? Dyan ho sa Mandaluyong City. Gising Pilipinas, at magandang umaga ho sa akin pong pinsan, sa akin pong igagaw, Lizel Sibial Bayal, dyan ho sa San Fernando,
Cebu. City na ba itong San Fernando? Diyan ako pinanganak at diyan din ako tumira sa kanila nung ako nag-aral ho ng high school, no? At marami pong salamat sa inyo, dahil Isiel, Sibial Bayal. Isa hong guro yan. Antiki ni yanig ng magnitude 4.8 na lindol. So, kumusta na po ang probinsya ho ng Antique? Gising Pilipinas. Maraming salamat po sa aking pong mga lahat ng mga subscribers ko po sa aking pong YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibial, at paki-share lamang po itong ating Facebook Live, ano. Maraming salamat sa inyo at sa pagtsatsaga at pagtitiis nyo upang po tayo subaybayan sa hirap at ginawa, sa sarap at lungkot, di ba? Tayo'y magkasakasama, Huli Ka ni Jojo Sibial. Nako po, sobrang hong init, 36.5 degrees Celsius na temperatura dito ho sa Quezon City. Mainit ho. Bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo, mahigit 25,000 na. Di ba? Gising Pilipinas. Good morning. Noy Ramon Bihar. Noy, good morning sa inyo. Ingat ho kayo. Kayo ba'y pumapasok pa ngayon or nandyan na kayo, stay at home upang stay safe tayo, 18 empleyado ng Senado nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim rapid test, Yun po, Gising Pilipinas, hindi ho ito biro ang ating mga dinaranas ngayon sa mga panahon na itong pandemic crisis ng COVID-19. At nakita nyo naman ho, kahit sino ho, tatamaan nito. Maging mayaman ka at mahirap, basta ho talagang ikaw nagkaroon ng, ikaw po'y mahawa, ibig sabihin, makalanghap, no? Itong mga virus na ito, tiyak ho, may paglagyan tayo. Kaya ingat ho, maglinis palagi, Huwag makalimot, maghugas ng ating mga kamay, gamit ho ang safeguard. At higit sa lahat, maligo ho tayo, maglinis sa ating katawan upang naman tayo ay mailayo sa virus po ng COVID-19, coronavirus. Ika nga. PhilHealth, inatasan ni Pangulong Duterte na gawing voluntaryo ang pagbabayad ng kontribusyon ng mga OFW. Dapat lamang kawawang ating mga kababayang OFW na kung saan ang ating bansa ay nakakuha po ng pinakamalaki isa sa pinakamalaking kontribusyon sa kita po ng ating bansa, sa income po, yung po mga padala nila, di ba? Gising Pilipinas, magandang umaga ho kay Sir Nathaniel Hezarza, Good morning ho sa inyo, Good morning ho. Hagupit ni Bagsik, Bagsik Media Group, good morning ho sa inyo. At sabi naman po ng aking kaibigan, ng aking kapitbahay, si Ma'am Mary Jean Javier, good morning po Kuya Joe. Nako, ganon din, good morning din sa inyo. Sana po mamaya masarap ang tanghalian natin, Gising Pilipinas. At ito ho, at sabi ho ni Sir Anthony Chua, founder, good morning, more power, sabi niya sa akin. Maraming salamat sa iyo, founder Anthony Chua. Gising Pilipinas, sana po nandun kami ngayon sa police station at nang makausap po ang isang station commander. Pero ganoon pa man, sumama po aking pakiramdam. Kaya ito, nag-Facebook live na lamang tayo para po makapagbigay serbisyo tayo ng ating mga kababayan. Kaya ito paano, di ba? Resolusyon kaugnay sa pagdaraos sa Antique. Putol, pasensya na. Gising Pilipinas, ulitin ko lamang, Antique niyanig ng magnitude 4.8 na lindol kagabi po ito nangyari, kaya nako, andito na nga tayo sa COVID-19, meron pang isa, di ba? Pagpapataw ng 10% dagdag buwis sa mga imported na krudo at produktong petrolyo, ipinagutos ni Pangulong Duterte. Oil price rollback, diesel, kerosene, oil price hike, gasoline. Baba ang presyo ng diesel at kerosene, tumaas naman po ang gasolina. Kaya nga po, yan ang balita ngayon. Hindi ko na banggatin kung magkano ang tinaas ng mga gasolina. 75 centavo yata kasi wala na doon sa aking monitor. Patas balita, huli ka, huwag po mag-atubili. Tumawag sa 8888 pag may LGU na lumalabag sa tungkulin sa kanilang kinakasakupan. Yan ang sinasabi ni Patas Balita.
Gising Pilipinas, pinuno ng World Health Organization nanawagan ng magpagkakaisa para malabanan ang COVID-19. Tama lamang ho. Kanya nga po ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial ay tayo sumusuporta po sa ating pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Kaya nga po tama na ho yung ating bangayan. Tumulong ho tayo sa ating bansa para po malabanan natin itong pandemic crisis na ito. At kung ano man po ang mga ginawa po ng ating ilang opisyalis ng gobyerno, isumbong ho natin sa mga kinaukulan upang pong mabigyan sila ng kanilang kaparusahan. Di ba? At ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kagabi ho sa kanya pong mensahe ho, siya ho'y humingi ng paumanhin kay Manny Pangilinan o MVP at kay Ayala. Humingi po siya ng paumanhin kasi ito pong dalawang negosyanteng ito ay ang laki hong naitulong ngayong mga panahon na sa krisis ho tayo ng pandemic crisis. Kaya nga po tama lamang na magkapatawaran at magbigayan. Magtulungan ho tayo. Ito po ang kailangan natin sa mga panahon na ito. Gising Pilipinas at pagsakali man po maputol ang aking Facebook Live ay maraming pong salamat sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po sa mga probinsya ho ng Isabela. Magandang umaga ho sa inyo. Diyan ho sa probinsya ho ng Cagayan, maraming salamat sa inyo Diyan ho sa lalawigan ng Laguna, magandang umaga ho sa inyo lalo na diyan ho sa Mahayhay, Laguna Gising Pilipinas, diyan ho sa lalawigan ng Cavite. Kahapon nakausap ko po si Marvin, ang ating pong kasamahan sa programang Huli Ka ni Jojo Sibial, at nakausap ko rin po yung isa po niyang kasama na si Mr. Ryan, At after nitong pandemic crisis na ito, magkita-kits tayo para pag-usapan natin At suportahan po ninyo ang inyo pong lungsod, ang inyong probinsya diyan sa lalawigan ng Cavite. Magkaisa kayo, tumulong kayo sa gobyerno para naman kayo may magawa na mabuti sa ating bansa. Sabi ko nga dito, hindi ho kailangan katulad ng aking pinost sa Facebook, hindi ho kailangan na tayo po'y tumulong sa larangan po ng pera, mamigay tayo ng pera, mamigay tayo ng pagkain, mamigay tayo ng gamit, o mamigay tayo ng gamot. Kahit wala man tayo doon, yung makatulong man lang tayo para pong ating mga kababayan mapaglingkuran natin sa ibang bagay, isa na rin ho yan na malaking tulong para sa atin. At higit sa lahat, tulungan po natin ang bansa natin na ipanalangin na sana po matapos na po ito, na po itong pandemic crisis na ito na COVID-19. Dahil nga po lumulubo na naman ho yung ating pong mga positibo ng COVID-19. May higit 9,000 ang positibo ng COVID-19. Umaabot sa 30,000 pamilya ang residente sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong. Yan po ang sinasabi ni Chairman Carlito Sernal ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. At sila po bukas tama ba? Hanggang Mayo 7, isang linggo Isang linggo silang daranasin ng lockdown Diyan mo yung Barangay Addition Hills. Siguro po talagang kailangan na to, di ba? At magandang umaga sa akin pong kaibigan, kababayan, kaprimo, Rafi Padua Buarao. Good morning. Diyos maray na Aldo sa imo. Gising Pilipinas, maraming salamat sa lahat po ng mga nag-share ng aking FB Live. Salamat po sa inyo. At stay at home, stay safe tayo. Kaso, primong Rafi, bawal ang tagay. Yan po ang problema natin ngayon. Hindi po tayo pwedeng tumagay. Sayang. Habang nakalockdown ang Barangay Addition Hills, magsasagawa kami ng mass testing. Yan ang sabi ng kanilang barangay chairman, Carlito Sernal. Gising Pilipinas, kayo po ba'y nakapag-almusal na? At tanghalian na po Sabi sa akin ng kaibigan ko tanghalian na, hindi na almusal. Marami kasing tanghali na nagising. Gawa nga na walang mga pasok. At sinasamantala nilang pagkakataon na ito na yung time na sinasabi nga ng ating mga mahal sa buhay na sabi nga nila, lagi na lang daw si daddy, si mami nasa trabaho, nasa labas. Ngayon maghapot magdamag, magkasama
ang buong pamilya. Mga palengke at talipapa isasarado habang naka-hard lockdown sa barangay. Yan, tama yan. Gising Pilipinas, ayon naman kay Patas Balita, huli ka, dating Senador Jinggoy Estrada, wala daw permit sa pamimigay ng pang-ulam na bangus sa San Juan, Metro Manila. Yun know, ang sinabi ni Patas Balita. Maraming salamat, Sir Patas Balita, pero ito lang aking masabi, Sir Patas Balita. Yung pamimigay ho, dapat sana po inuunawa ng ating mga LGUs dahil nga po sila mismo ay hindi rin nila nabigyan ng sapat na tulong ang ating mga kababayan, ang ating mga kabarangay. Kung sakaling mayroon mang tumulong, pwede nating i-assist sila, no? I-assist po natin sila upang magbigay ng tulong sa kanilang mga kabarangay o sa kanilang kababayan. Dahil nga po marami po talagang nangangailangan ng tulong. Katulad ko, wala akong kinikita sa ilang pong buwan. Pag natapos po itong Mayo 15, 2 buwan na ho tayo, na sumailalim po ng Enhanced Community Quarantine. Tama ba? 2 buwan na. Medyo nawala na po aking memorya at ang galing ko sa mathematics pag-compute ho. Dahil nga po ay na-lockdown na rin siguro. Gising Pilipinas, magandang umaga sa iyo, Sir Jim Sisi. Mabuhay ka, mabuhay. Salamat na maraming salamat. At sa mga sinishare mo po na mga kwento, at sabi nga niya sa akin, meron daw isang interview na si tawag nito, Bill Gates, no? Napakaganda, pinanood ko. Napakaganda. Gusto kong i-share sa inyo, pero sa kanila lang, napakaganda. Na para bang pag inisip mo at pag hinimay-himay mo, parang may tugma dun sa mga pangyayari ngayon. Sana dumating ang araw, malalaman natin kung sino at saan ang galing yung coronavirus. Dahil ang ating pong pinagbibintangan sa mga oras na ito ay galing hong China, Wuhan. Pero mayroon hong nagsasabi na mga gagaling at mga eksperto na hindi lang ho doon nagsimula. Mayroon pang ilang, hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi. At sabi ko sa inyo, ayaw ko pong magko-comment tungkol dyan dahil nga gusto pong, alam mo na, malalaman natin, matuklasan natin ang buong katotohanan. Dahil ang hirap po magkwento na mamaya ay sasabihin nila kahit totoo, fake news. Ang hirap po kasi dito kahit totoo yung sinasabi mo, kapag hindi ka gusto, fake news ka. Hanggang bukas mamimigay kami ng food packs bago ipatupad ang hard lockdown dyan sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Gising Pilipinas, at ito po ang aking masabi sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga politiko. Simple lamang. Alam ko pong marami tayong mga pribado na mga sektor na nagbibigay tulong. Tulungan po ninyo sila para mag-distribute ng kanilang pong mga binibigay ng mga tulong sa ating mga kababayan dahil kailangan po sa mga oras na ito. At isa po, aking pong linawin lamang, nung panahon po, katulad ngayon, mayroon tayong mga politiko na minsan hinahanap natin, hindi natin nakikita. Ito naman, mga dating politiko, namimigay ng tulong dahil nga po doon sa mga violation, siguro tama naman, may violation sila. Pero tulungan na rin natin. No, kasi hindi na nga sila nasa posisyon, pero sila pa rin handang tumulong sa ating mga kababayan. Di ba napakagandang tignan na kahit wala na sila sa kanilang posisyon, no, sila ay nandiyan pa rin upang tumulong. Di ba? Ibig sabihin, nasa puso nila ang paglilingkod. Wala naman akong sinasabi na tama o may mali, di ba? Kung sakali pong mali naman talaga si dating Senador Jinggoy Estrada, ituwid natin kung mali siya. Pero yung pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan, ako'y sumasaludo riyan, 2 kamay pa. Dahil bakit kako? Yung pong pagbibigay ng tulong sa ating mga kapwa, isang orgulyo yan, na ang ating mga kababayan ay makatikim naman ng libre galing sa mga individual o galing sa mga tao na may mga puso, no, na handa hong magbigay, di ba? Yan po ang aking masabi. 10,000 pamilya na lang ang hindi namin nabibigyan ng cash assistance, sabi ni Chairman Carlito Cernal ng Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Magandang morning kay Rosalie 5. Ma'am Rosalie 5, good morning sa inyo at ingat kayo palagi. Saan man kayo sa mga oras na ito.
Gising Pilipinas, tanghali na ho. At tayo gising na at kami na ho naghahanda na rin ho ng atin pong tanghalian. Sabi ko nga sa inyo, simpleng tanghalian lamang dahil nga po kailangan natin magtipid. Hindi po natin alam kung kailan tayo matatapos itong ating enhanced community quarantine. Pagkatapos nito, akala natin ayos na ang buhay natin, hindi pa rin. Hindi pa ayos ang mga buto-buto natin. Di ba? Mayroon tayong mga obligasyon, marami tayong mga bayarin. Upa, bayad sa bahay, tubig, kuryente, etc. Di ba? Yung mga ating pang mga Kasi nga po sabi ko nga sa inyo, hindi ho sapat ang ating pong natanggap na ayuda na galing ho sa gobyerno. Magalit man sila sa hindi, totoo po yung aking sinasabi. Ako po mismo, at ako naman nagpasalamat sa gobyerno pa rin. Saludo ako sa gobyerno at pasalamat ako dahil nga mayroon pa rin tulong na ibigay sa atin. Kahit pa paano, naibsan po ang bigat po ng aking dinadala at ng dinadala ng ating mga kababayan. Di ba? Gising Pilipinas, malas lamang ho. Pasensya na po, huwag kayo magalit sinabi kong malas. Hindi ho, siniswerte pala. Hindi lang ho maswerte yung buong hindi napili at hindi nabigyan. Pero mayroon pa namang pangalawang ayuda. Baka sakali tayo. Lahat ng bagay kasi dito para tayong tumaya sa sweepstakes ho. Nagbabaka sakali tayo lahat. Dahil minsan ho, ikaw na ho ang may kakayahan at karapatan at karapat dapat na mabigyan pero ikaw pa po ang hindi nabigyan. Meron naman pong hindi inakala at hindi inaasahan, siya po'y nabigyan. Kaya para lang ho tayong tumaya nito. Di ba? Kaya nga po sana ang ating po mga opisyalis ng gobyerno, lalo na po sa barangay, mahimay-himay nyo na mabuti. Huwag naman yung piliin. Dahil sinasabi ko sa inyo, pag lahat kayo, ipatawag pagkatapos itong enhanced community quarantine, sigurado magsisiksikan kayo sa loob ng kulungan. Saan kaya ito ipakulong itong mga to? Kung mapatunayan nagkakasala, mahal naming Pangulo. Dapat ho, ngayon pala nagpapagawa na kayo ng kulungan para sa kanila. Para pagka pumunta kami sa lugar na yon, ito yung mga tao na ito. Ito yung mga tao na itong politiko na ito, opisyalis ng gobyerno, na mga kengkoy-kolokoy, na sinasamantala ho, ang pagkakataon upang ibulsa ho ang mga pera. Di ba? Kaya nga po sana ho, mahal na Pangulo, mayroon po tayong sapat na kulungan para sa mga ito. Dahil baka naman magsiksikan ito. Di ba? PhilHealth, inatasan ni Pangulong Duterte na gawing voluntaryong pagbabayad ng kontribusyon ng mga OFW. Kahapon nga napag-usapan ko ito. Ito kasing si Senador Ralph Recto, siya po pala ang may pasimuno itong batas na ito na para po gawing 3% ang pagbabayad po ng kontribusyon ng ating OFW. Noong mga panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tama ba ito Sana di ako nagkamali Correct me if I'm wrong Please lang kung inyo akong Sir James Easy, pakita lang kung nanonood ka pa, kung napakinggan mo ako. Si Senador Ralph Recto din, siya din ho ang may akda ng batas na dagdagan ho ang ibat natin. Taasan ho ang ating pong pagbayad ng tax sa ating mga manggagawa, ang ating pong mga, di ba? Para po dagdag pondo kita ng ating gobyerno. Tama nga naman, magandang kanyang layunin, ang hangarin niya, pero hindi po niya inisip na ang tatamaan nito ay itong naman nasa mga mababa. Di ba? Halimbawa po, ikay na masukan, ang iyong sweldo ay minimum lamang. Ang minimum ho, mahigit 500 lamang. Ay yung gagastusin mo naman, mahigit 500. Ano pa mangyari sa'yo kung babawasan mo pa yon? Di ba? Mabuti na lamang ang gobyerno natin, niribisa. At yung mga minimum wage earner, tama ba ako? Wala na hong tax. Yung lagpas ho ng minimum ang may tax na lamang. Kaya nga po tayo pong manggagawa o gumagawa ng batas. Isip-isip naman pag may time Alam ko magagaling kayo. Hindi nyo kasi naramdaman yung damdamin po ng mga tao, lalo na ang ating kababayang OFW. Father Siciliano, nakikipag-ugnayan ang CBCP sa IATF sa posibleng pagdaraos ng banal na misa. Wag na. Kasi nga, iniiwasan natin yung social distancing. Ako po, nasanay na ako, sa bahay na lang po nagdasal. Nasanay na po, pasensya na po At ito, basahin ko lamang po ang mensahe ni Patas Balita. Huli ka, mga media sa Bulacan, tumulong sa pag-repack ng relief goods na pangtulong sa ating mga kababayan sa Bulacan mula kay Governor Daniel Fernando, Vice Willie C. Alvarado. Gising Pilipinas, mga kababayan ko, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw ho sa ating lahat.
mga media ho diyan sa Bulacan. Ano ito, mga media ng Bulacan, Bulacan Media ito. Lokal ng Bulacan. Tumulong ho sila mag-repack. Maraming salamat ho sa mga media na tumulong mag-repack. Diyan ho sa lalawigan ng Bulacan. Para po sa ating mga kababayan diyan sa Bulacan at sa pamumuno ho ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Willie C. Alvarado. Maraming salamat sa inyo at mabuhay ho kayo. Isa kayong mga frontliners at isa rin kayong sasaluduhan ko. Maraming salamat sa inyo. Gising Pilipinas. May mga ilang lugar na ho sa ating pong pagkakaalam. Ito po, tumatawag ang aking kababayan. Papakinggan ko lamang itong kababayan ko. Interviewin ko kayo ito diretso. Di ba? Magandang umaga, kabayan. At ako po ay live ngayon sa aking Facebook Live. Kabayan. Opo, ang aking pong Facebook Live ngayon, Jojo Sibial. Pakihanap lamang po ang Jojo Sibial at ako'y live ngayon. Gusto mo, kwentuhan muna tayo para po marinig naman natin mga kababayan kung ano na po ang nangyayari sa lugar mo, sa barangay mo. Okay, sige, salamat. Yan po ang tinig ho ng aking kababayan, si Ed Dumalaon, dyan ho sa Bulacan. Salamat. Kaninang araw tinawagan ko siya. Sabi ko nga sa inyo, lahat naman po pag may tumawag sa akin, tinatanggap po natin yan dahil kailangan po natin yan. Yan po mga kasamahan din natin, isang mamahayag dyan sa lalawigan ng Bulacan. Pagdagdag o pagbawas ng pagdaraos ng misa magdidepende sa desisyon ng bawat parokya. Ayon kay Father Siciliano. Siya po ang Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on Public Affairs, Gising Pilipinas at ilang minuto na lamang alas 11 na, At nalalapit na naman ang tanghalian. Ang iba ho, gigising pa lang, tulog pa. 'Di ba? Ang iba naman nakapaggayak na, tapos na, nakapagluto na, 'di ba? Para sa tanghalian. Ako naman po ang ginagawa ko po ay altanghap, Altanghap, ibig sabihin almusal, tanghalian, hapunan. Gising Pilipinas, altanghap, almusal, tanghalian, hapunan ang aking ginagawa para isang lutuan na lamang. Tipid na sa pagkain, tipid pa sa gasol, 'di ba? Para isang gawaan na lamang. Pagkatapos kakain ka na lamang pag ginusto mo, 'di ba? Ganun lang ho at wala naman di naman tayo alis, di naman tayo papasok sa ating trabaho, 'di ba? Kaya ganun na lang ang ginawa natin. At mag-ingat po tayong lahat. Uminom ho ng maraming tubig. Paalala ko sa ating mga kababayan, uminom ho ng maraming tubig. Dahil nga po napakainit ho ng panahon. Baka po tayo may dehydrate. At ang tubig po, isa din po yan na uri na sa ating pong katawan na kailangan kailangan natin ng maraming tubig. Okay, gising Pilipinas at ilang minuto na lamang ho nalalabi at mag-alas 11 na ho ng umaga. Kaya nga po tayo po ay nagpapasalamat ho sa ating pong lahat ng mga na nanonood. Marami pong salamat sa inyo na sana po hindi kayo magsawa tuwing alas 6 ng umaga hanggang alas 11. Depende lang ho sa sitwasyon ng ating pong signal ng wifi, Minsan naputol tayo pero tutuloy-tuloy pa rin tayo. Alam mo naman, hindi ho natin mapigilan na hindi po tayo makapagbigay ho ng konting kwento, balita sa araw-araw, di ba? Kasi po tungkulin ho natin sa ating pong mamamayan na yung pong hindi po nakapanood ng mga balita live, dito man lamang sa munti nating Facebook Live, sa ngalan po ng social media, di ba? Yung aking programang Huli Ka ni Jojo Sibial. Gising Pilipinas at marami na hong mga kababayan natin marami tayong mga kababayan, mga negosyante umaangal na sa kanilang mga hanap buhay dahil medyo nahirapan na rin, naipit sila. Sana makabalik na sila sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang pagninegosyo, di ba? Mawala ang mga negosyante, paano natin magagawa, di ba? Kaya kailangan din protektahan natin ang ating mga negosyante sa bansang Pilipinas. Para naman ang ating pong mga empleyado ay makakapasok silang muli. Ang tatamaan dito ng mabigat itong pong mga small scale po natin, yung maliitan po na nagninegosyo, Sila pong unang-unang matamaan dito dahil sa haba ng
wala hong pasok, wala hong hanap buhay, walang negosyo, hindi tumatakbong negosyo, talaga hong katulad ko, meron akong malit na negosyo, kabig ho, yung puhunan, nakakain na ho, ha? Nagamit na ho sa pambili ho ng pagkain. Kaya good morning ho kay Ma'am Jean Frequenza, ha? Ma'am Jean Frequenza, thank you so much sa inyo. Dumadaing na rin po ang ating pong manggagawang mga chopper, no? Ang ating pong mga Grab driver, no? Dumadaing na rin po ang ating pong mga tricycle driver, ang ating pong taxi driver, ang ating pong jeepney driver, lalo na po ang ating bus driver. Dumadaing na ho sila dahil nga ho talagang hirap ho ng buhay. Wala hong kita, parang ako. Gising Pilipinas at magandang umaga ho. Tanghali o umaga sa aking pong kumparing Lucio Barnayha. Ha? Paring Lucio Barnayha, ingat ho kayo at kay Boss Romy Tolentino, lalo na po sa AXIS. Gising Pilipinas, mainit ho na umaga. Dahil nga wala pang alas 12, siyempre umaga pa, di ba? Ang init na ho, ang init na ho ng panahon, lalo na po kapag wala kang pera, mainit ho, mainit ang ulo, di ba, paring Lucio? Gising Pilipinas, at ito, may nananawagan din sa akin, yun hong ibang mga namasukan, pwede ho silang pumasok, kanya lamang wala silang masakyan. Ano ho ba ang dapat gawin ng ating gobyerno? Dahil po ng ating mga frontliners, no, ating pong mga health workers, meron po silang mga service. Pero ito pong ating mga namasukan sa supermarkets, no, sa iba pang mga trabaho nila, na pwede naman silang pumasok, kaso lamang wala silang masakyan. Ano po ba ang dapat gawin ng ating gobyerno upang pong matulungan ang mga katulad nila? Dahil gusto nilang pumasok, gawa nga ho ang dole ho, ayon ho sa balita, ang dole ho wala na hong pundo, wala na hong pundo para magbigay ng ayuda sa ating pong mga manggagawa. Kaya sabi ho ng aking kaibigan, dyan ho sa lalawigan ng Cavite, King Gonzales Ocampo, sabi niya, wala na hong pondo. Maaga pa lang na pagsumiti ng aming ahensya o agency. Pero sabi ho ng dole, wala na hong pondo. Kaya i-turn over na sila sa SSS. Sabi ko naman, sige, pagtyagaan na lamang ninyo, mag-loan kayo para naman kayo kung magkaroon ng pera. Dahil sabi ko nga, hindi pa kayo nakatanggap sa SAP, lalo ho kayo mahirapan. Kung wala kayo naitabing pera, wala kayo naipon na pera, nakatulad ko, talagang mahirap, di ba? Inflation rate noong Abril bumaba kumpara noong Marso. Gising Pilipinas, ulitin ko lamang, 18 empleyado ng Senado nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa rapid test. Pangulong Duterte nagsorry sa mga malalaking negosyante na napagsabihan niya ng mga masasakit na salita. Gising Pilipinas, yan ang gusto ko sa ating Pangulo. Pangulong Duterte nag-alok ng 30,000 pabuyas sa makapagbigay ng impormasyon versus LGU officials na nangungurakot sa COVID-19 aid. Gising Pilipinas, PhilHealth, inatasan ni Pangulong Duterte na gawing voluntaryo ang pagbabayad ng kontribusyon ng ating mga OFW. Ito ho ang pinakagusto ko sa ating mahal na Pangulo. Kapag nalaman niya ang mga bagay na nakakasama ng kalooban o damdamin ng kanyang mga mahal na kababayan, agad-agad niyang inaaksyonan. Yan ho ang ating Pangulo. Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mahal na Pangulo, sumasaludo ako sa inyo. At ang programang Huli Ka ni Jojo Sibial ay sumasaludo sa inyo. At mag-ingat kayo palagi. Stay safe, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pagproseso sa maagang pagpapalaya sa ilang priso sa gitna ng COVID-19 crisis, isasagawa na. Barangay Addition Hills, Mandaluyong City, isa sa ilalim sa isang linggong total lockdown simula sa Huwebes, Mayo 7. Sa Huwebes ito magsimula. 48-hour hard lockdown sa Tondo, 1st District sa Maynila. Natapos na. 281 residenteng pasaway na aristo.
Resolusyon kaugnay sa pagdaraos ng sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconferencing. Aprobado na. Gising Pilipinas at maraming salamat ho, ha. Ulitin ko lamang, Antique niyanig ng magnitude 4.8 na lindol kagabi. At ayon ho kay Pangulong Duterte, to all local officials, huwag harangin ang mga balikbayan na OFW sa mga probinsya. Huwag niyong gawin. Yan nga po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong subukan ang gobyerno natin. Huwag niyong subukan ang Pangulo natin. At tiyak ho, lahat doon ang lumabag sa kanyang mga patakaran, may pagkalagyan kayo. Kaya huwag kayong lumabag sa kanyang patakaran. Dahil ito'y para sa atin. Sumunod tayo dahil para sa ating kabutihan ito. 36.5 degrees Celsius na temperatura sa Quezon City kahapon, pinakamainit sa Metro Manila ngayong taon ayon sa Pag-asa. Bilang ng mga nasawi dahil sa COVID-19 sa buong mundo, mahigit 25,000 na. Diyos ko po, sana po Panginoon matapos na mo ito, At pinuno ng World Health Organization na nawagan ng pagkakaisa para malabanan ang COVID-19. Panginoon ko, sana po matapos na ito. Ito pong paghihirap naming lahat. Hindi lang po nila o sila, kundi kaming lahat. At ayon naman po sa aking pong kaibigan, kumpare, at siyempre po, isa ko rin kong mentor, si Kabayan Ed Dumalaon. Kabayan, nanood kami ngayon dito sa North Sagaray, Bulacan. Pangulong Duterte nagsorry sa malalaking negosyante, dahil nga po siya ay nakapagsalita ng hindi maganda. At ayon naman ho, kay Pangulong Duterte, nag-alok ng 30,000 pabuyas sa makapagbigay ng impormasyon versus LGU officials na sinasamantala ho yung pondo ng COVID-19 aid. Kaya humanda kayo mga opisyalis ng gobyerno. Sigurado himas-rihas kayo ngayon. Ikaw, barangay kagawad ng Hagunoy, Bulacan, tiyak may paglagyan ka, kaya mag-isip-isip ka, kagawad. Tandaan mo yan. Kaya kayo mga kagawad na mayayabang, nagagalit pa sa inyong mga kabarangay dahil kayo'y kinukulit kung nasaan na at ano na. Nagagalit pa kayo. Huwag niyong gawin yan dahil ang presidente, ang pangulo hindi nagbibiro sa inyo. Trabahuin nyo ang trabaho nyo dahil yan ay ginusto ninyo. Di sana hindi kayo tumakbo para hindi kayo mapirwisyo, para kayo katulad ko nakaupo lamang dito, di ba? Magandang umaga kay Ma'am Aslia Hintulya Javier. Sabi niya, good morning po Sir Joe at Ma'am Marlene. Abay, magandang umaga ho sa inyo, Ma'am Aslia Hintulya Javier. 48-hour hard lockdown sa Tondo, 1st District sa Maynila natapos na. 281 residenteng pasaway na aristo. Dapat lamang para matapos na yung mga pasaway na yan. Titigas ng ulo. At ito nga po, resolusyon kaugnay sa pagdaraos ng sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconferencing, aprobado na. Maganda yan para naman po makapagtrabaho ang ating pong mga senador, di ba? Para naman makita natin yung po mga naghanap sa mga senador kung nasaan ngayon, makikita na ninyo. Mayroon silang teleconferencing. Kapag nilive nila yan, makikita natin. Pero pag hindi pa rin natin makikita, di ba? Kaya ganun lang ho. Tiis-tiis lamang, mga kababayan ko. At sabi naman ni Kabayan Ed Dumalaon, maraming salamat Kabayan. Ingat kayo dyan Kabayan at ang aking mga mahal sa buhay dyan. Kasi meron din po akong mga kamag-anak dyan Kabayan. Ingat po kayo dyan Kabayan at sa pamilya mo. Stay at home Kabayan kung wala tayong pinagkabalahan at upang stay safe tayo. At alam ko naman na isa kang mamahayag. Alam ko na kayo din ho umiikot upang pong kumalap ng iba't ibang mga balita sa iba't ibang lugar ng inyong pong mga probinsya. Pero mag-ingat ho kayo Kabayan at tayo ay malayo. Hindi ho tayo mabiktima ng COVID-19 virus, no? Ingat-ingat Kabayan at isang magandang araw sa inyo.
Gising, gising Pilipinas at maraming salamat ha. Ilang minuto na lamang, tanghalian na. Sana po kayo po ay nakapagluto na ng inyong masarap na tanghalian. Altanghap, almusal, tanghalian at hapunan. At ganun pa man, sabi ko nga sa inyo, lahat po tayo, frontliners, mga kababayan ko, lahat po tayo mga bayani. Bakit? Ang frontliners, sila po yung katulong natin para po tayo tulungan. At tayo naman mga kababayan natin, kaya ko tinawag na bayani, nandito tayo sa ating tahanan kasi napakahirap po. Para kang nakakulong. Kaya nga ang tawag ko sa aking mga kaibigan, kumparit, kamag-anak, mga kusa, kailan ba tayo lalaya? Ito, Pangulong Duterte nagsorry sa mga malalaking negosyante na nakapagsabi siya ng hindi maganda. Di ba? Ayan ang maganda sa Pangulo natin. Hindi katulad sa ibang mga Pangulo na mataas ang pride. Ayaw magpakumbaba. Di ba? Kagabi ho, nung pinanood ko po yung kanya pong mga press statement kagabi, napakasimple na kanya mga sinasabi. Di ba? Ang sabi niya, tayo ho'y mga workers, tayo ho'y manggagawa ng ating bansa. Ang simple, Pangulo na ho nagsabi. Tapos kayo ho, na nandyan ho sa mga, kayo ho na sa mga barangay, kayo ho na sa mga munisipyo o sa mga syudad. Pag umasta kayo, daig pa ninyo ang presidente. Samantalang presidente, nakita nyo, he pleased us. Di ba? He pleased the Filipino people. Kayo, anong ginagawa ninyo? Nagmalaki pa kayo at nagmayabang. Hindi naman kayo lahat. Alam ko kung sino kayo. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Darating ang araw, hindi lang kayo mismo ang mapapahiya. Buong pamilya ninyo, naalala ninyo, yung iba pang mga nangyari noon, ng mga nakaraang mga panahon, kapag naisalang ho sila, sa chamber, ibig sabihin sa house, at saka sa senado, inimbestigahan sila, sa kanila pong mga ginagawang anomalya. Apektado dito yung pamilya nila, apektado ho rito ang pamilya nila. Kaya nga po, paalala lamang sa mga gumagawa at gagawa pa lamang. Wag nyo nang subukan. Dahil kapag oras na laman ho ng ating Pangulo, ang inyong mga pinaggagawa, tiyak ay may paglagyan kayo. Sigurado yan. Kaya hindi lang po kayo ang mapapahiya, kung hindi ho pati ang pamilya ninyo. Di ba? Hindi ba kayo nahiya niya na kayo pag-uusapan sa inyong barangay, sa inyong lugar, na ganyan kayong klaseng tao? Di ba? Kaya mag-isip-isip kayo. Use your common sense or sentido común. Oil price rollback, diesel, bumaba ho ng 10 sentimo. Kerosene, 60 sentimo bawat litro. At oil price hike, gasolina, 75 centavo bawat litro ang pagtaas. At ayon naman po kay Patas Balita, Ed Dumalaon, si Patas Balita to, Jimmy Stakyo. Kumusta bro? Mabuhay ka, sabi po ni Patas Balita. Okay, maraming pong salamat sa ating lahat at sana po tayo po maghiwalay muna pansamantala dahil ang oras natin ay lagpas na tayo alas 11 at alam ko naman na kayo maghahanda na po ng inyong pong mga tanghalian. Kung tapos naman siyempre gagayak upang pong makakain. Diba? Kaya nga po ginawa kong alas 10 ng umaga hanggang alas 11 para po naman in between tayo. Tapos na mag-almusal at bago mananghalian para masarap ang kwentuhan. Diba? At maraming salamat sa inyong lahat ng aking mga viewers, followers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFW, mga kababayan. Lagi po tayong napuputol. Huwag ko kayo magsawa na panoorin, subaybayan ang aking pong munting palatuntunan. Huli ka ni Jojo Sibel at tayo po'y manalangin bago tayo maghiwalay at bago po maputol ang ating pong Facebook Live. O dakilang Panginoon, Father in Heaven, forgive our sins. Unite our country, Philippines. Bless our President, Rodrigo Roa Duterte. Bless our new heroes, the frontliners. Bless and heal our nation. Lord, especially those COVID-19 victims. Because this is a better place for us. Thank you so much, dearest Jesus. Thank you so much.
Amen. Muli, ako po'y nagpasalamat sa inyo sa lahat hong hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, Huli Ka ni Jojo Sibyal. Hanapin lamang po ninyo, panoorin nyo aking mga videos at pati ito i-upload ko ito sa aking YouTube channel. Paki-subscribe, paki-subscribe po, paki-comment, paki-like, at higit sa lahat paki-share upang pong mapakinggan at mapanood po ng ating mga kababayan, mga minamahal. Di ba? Again, paalala po, lagi tayo maghugas ng ating mga kamay, maglinis po tayo ng ating mga kamay, gamit ho ang safeguard. Maligo po tayo, gamit ho ang safeguard upang pong ilayo tayo sa mga virus. Ingatan po tayo, ha? At pangalawa, maglinis po natin ang ating tahanan, punasan po natin ang mga tahanan, lalo na po mga doorknob, di ba? Gamit po naman ang Sunrox naman para po ang mga virus hindi po makapasok sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Again, suportahan po natin ang ating gobyerno, lalo na po ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At siyempre ho, stay at home, stay safe, ha? Diyos mabalos, dagang salamat, mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless, to God be the glory. At kita-kits naman tayo bukas sa ganitong oras pa rin. Mabuhay, babuho, ingat po kayong lahat. At ito po si Jonel Dumalaon. Maraming salamat sa paghabol niyo sa akin sa aking programa. At tayo lamang magpatugtog ng isa pong ating siyempre po, patugtugin natin pong ating team song ho na Huli Ka. Be happy, always smile. Ngiti lamang ha, be happy, always smile para po naman malagpasan natin ang problemang COVID-19, di ba? Okay, salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat, Babu. See you tomorrow. Bukas, kita-kits tayo muli. God bless. To God be the glory.